Mga awards, so ito yung heater na ginawa natin last time. So ngayon lang natin siya matututukan. So marami lang tayong ginagawa mga awards. So itong heater na to ay ang naging trouble natin dito is itong pinaka switch niya. Okay, so ang issue niya hindi itong contact dito. Kaya ang issue niya dito guys is itong pinakailalim niya. So flow switch po siya, flow switch. Ibig sabihin pag may flow ng tubig, saka lang siya magtutulak nito. Ito, tutulak niya to. Okay, para ma-switch niya tong contact. So paano siya nagkakaroon pag may tubig dito, nagkaroon ng pressure. So papasok siya dito, tapos lalabas siya dito. So one way to. Ibig sabihin ito hindi napapasukan. Ito lang yung napapasukan, then magkakaroon ng flow pressure dito sa ilalim, sa kanya itatapon dito yung tubig. So yun yung flow pressure niya. Ang mangyayari nun, itong nasa pinaka switches na to, nasa ilalim, itong mga to, itong nandito, pinaka to, itutulak niya pataas para mag-switch to. Kaso ang nangyayari ay hindi niya na maitulak pataas. So tinignan natin kung paano natin siya bubuksan, hindi siya nabubuksan. As in sisirain mo talaga siya para mabuksan. Baka kasi sira na yung pinaka-spring niya o malambot na kaya hindi niya na maitulak ng maayos. Okay? So ang gagawin natin dyan mga ka-words ay i-convert na natin siya. So binypass ko na to, itong switch na to, para ma-on off o ma-off niya to, halimbawa off position, off, tapos low, tapos sa kabila is high, then medium yung sa baba. Okay, so yun yung nandito sa kanyang switches. So nakakahinayang kasi kung hindi mo siya bubuhayin guys, kasi ito ay isang German technology. Napakatibay na mga ganitong quality ng heater guys. Okay, ito ay sobrang tibay. Okay, so mapapansin mo dalawa ang coil yan guys. Kaya ito yung unang coil niya, ito magkapares sa ilalim, magkapares. Kaya ang mangyayari niyan, ito ay thermal overload din to para sa heater, maliban pa dito sa thermal heat niya na pagka sobrang init magpapalit din siya ng contact. So meron din siya para sa pinaka main na supply. So pupunta tong pinaka line 1, ito dalawa to, naka-parallel to papunta dito. Then dito pumunta dito sa dalawa na to sa baba. Okay, ibig sabihin pag i-single lang, magsi-single lang siya, low lang siya, tapos sa kabila medium, then pagka nagsabay yung dalawa, high na. Okay, pag nasupplyan mo ng dalawa, high na. So i-convert na natin to na ang gagawin natin is itong flow switch. Nabili tayo kay Shopee itong flow switch. Kapag walang tubig na dumadaloy ay hindi siya gagana. Okay, so ayun yung purpose din ito. Pag walang tubig na dumadaloy ay hindi rin siya mag-a-active. Pag may tubig, saka pa lang siya mag-a-active, itutulak niya. Dahil sira na yon, binaypasan natin siya, kailangan natin siya palitan nito. So ito yung nabili natin sa Shopee, i-tester natin. So yun, connect na natin siya sa tester, ayan. So pag may tubig na dumadaloy, may tutulak niya to. Okay, so yan, magkakaroon siya ng pressure. Ayan, magkakaroon siya ng close contact. Pag wala, open contact. Tulad yan, walang tubig na dumadaloy, open contact siya. Pag may tubig, magkakaroon siya ng What if kung hangin? So subukan natin siyang hipan na. Hipan ko. Ayan, hinihipan ko na. May lumalabas na hangin dito, pero hindi siya switch, mapapansin nyo. Okay, so yun nga, hinihipan natin siya, pero hindi nagsi-switch yung contact. Okay, may lumalabas lang na hangin, pero wala siyang switch contact. Siguro kailangan solid yung tatama rito. So katulad nito, pag solid yung tumama, saka lang siya magsi-switch ng contact. Kahit lakasan mo yung hangin, okay, so hindi siya nagsiswitch ng contact. Okay, kahit malakas na. So natanggal. Balik natin. Okay, so yun nga, kailangan natin siya gagawin natin, dahil maliit nga tong wire na to, hindi naman siya pwedeng panggamit dito kasi ito ay malaki. Siguro 3.5 tong wire na to, at papalitan natin. Lalagyan tayo na dito ng relay, itong binili natin na LY2NJ. So malaki contact nito, mga mostly mga ilang ampere ba to? Nasa 5 yata to 12 ampere pa lang nakalagay, ayan, So ilalagay natin siya dito. Tapos kukuha na lang tayo ng power diyan din para mag-contact siya dito. So ibig sabihin, pag nag-switch tong ating flow switch dito natin siya ilalagay siyempre. So bumili na rin tayo ng pandugtong diyan. Pag may tubig na dumaloy diyan, so mag-a-active tong relay, magbabato siya dito sa contact.
So pag naka-off to, importante pa rin yung switching nito. Kailangan pa rin natin yung switching ng high and low nito. Kaya binuhay pa rin natin yung switch niya. Ang hindi lang nabuhay dito, yung nasa flow niya na nasa ilalim. Ito ay switch at ito yung sa flow niya, yung magtutulak. So ito yung issue yung nasa ilalim. Hindi na natin siya ma-repair, kaya ang gagawin natin ay i-convert natin siya. So tignan nyo na lang guys at i-repair natin siya ngayon. Okay, thank you mga ka-warts. Yan, so mga ka-warts, na-convert na natin siya. Okay, so testing na lang natin to sa actual. So pero dito ite-testing natin yung mismo ano niya, kung okay ba siya, kasi siyempre ito yung flow switch niya na dinili nga natin kay Shopee. Okay, so mangyari ay naglagay tayo ng relay dyan para mangyayari itong supply na to, ito yung dating naka-switch yan dito. Mangyayari, pag nag-flow siya, magko-contact siya sa relay natin, papunta na dito sa switch na to. So binuhay pa rin natin yung selector switch ng high, tapos ng low, tapos ng medium, para kahit pa paano na-adjust mo pa rin yung heat na gusto mo. Kaya ang hindi na lang ma-active dito yung flow switch niya. So testing natin siya kung gumagana. Ito, pag napasukan siya ng tubig, so yan, nag-active yung relay natin. Ayan, pag pinutusok natin, active. So switch natin sa low. Ayan, low. So pag pumasok yung tubig, okay, yun, nakita nyo, nag-spark siya ng malakas. Okay, ibig sabihin, may load na siya. Umilaw na rin to. Okay, then, off natin kasi walang tubig. Delikado yon. Okay, then, switch natin sa high. Quick lang kasi totally mainit na nga siya. So, start natin. Ayan, dalawa na siya. Okay. So, yun, nagbuga na siya ng init kasi nagkaroon na siya dito ng combustion o yung kumulo na yung tubig na naipon dito kaya nag-heat na siya. So dalawa na yan pagka high. Ayan. Okay, yan So mainit talaga ilalabas niyan. Kaya saglit lang natin siya matitesting. Okay. Then yun lang, at i-actual na lang natin to guys. Okay, so off natin siya. Pagka off, kahit may tubig, siya, makakaano pa rin tayo. Okay, so yun lang, effective. Okay mga ka-warts, so ito moment of truth, testing natin in actual. Ito yung kuryente natin na 220, ito yung inlet water, at ito yung outlet water. So naglagay lang tayo ng kunwaring bulb para kung sakaling nag-lock na yung pressure, wala nang gumagamit, kung mamamatay ba ulit yung ginawa natin switch. So hindi muna natin on kasi medyo mataas sa load yung ano niya. I-testing muna natin kung nag-active ba siya. So medyo din natin hawakan kasi may kuryente na yan totally kasi nakasaksak na to 220. So buksan natin to. Okay, so yun, nag-active. So pag may tubig, block natin. So yun, namatay. Pag pumapasok yung tubig, so mag-active yung ating relay dahil may flow switch tayo. So pagka hindi na to ginagamit, so libawa block na yung supply natin. Block na yung supply. Okay, so patay din naman siya. So check din natin yan mamaya, may parang leak din eh. So ayan, namatay naman siya. Okay, ibig sabihin walang pressure kasi naka-block na yung atin dito So pagka ginamit siya, bubukas ulit to. Ngayon, bubukas ulit siya. So pag nilagyan natin siya ng heater, kasama na natin sa low. Ayan. Sa low natin yung tubig. Ayan, medyo maligam-gam na yung tubig. Okay, maligam-gam na siya. Okay, so pagka wala ng tubig, pagka na pressure, patay naman din siya pag walang flow ng tubig. So, yun. Natin. So, mainit-init na siya, maligam-gam na. Okay, pwede na install to ulit. Gumagana na yung flow sensor niya. Okay, so yun yung sira kasi nito. Thank you.